Umpisahan na natin ang ating kwentuhan about mga issues na pinag-uusapan ngayon sa social media since marami content creator ang gumawa ng mga content about it, since marami content creator ang nagbigay ng feedback, reaction about it. Pag-uusapan natin, ang una siguro is yung issue ni Emaine Calif versus Angela Carini. Ayan. Sa mga hindi nakakaalam, recently lang naglaban po sa Olympics si Emaine Calif versus Angela Carini. Si Emaine Calif is isang from Algeria na women's boxer. Si Angela Carini is from Italy, I believe. And on that bout, like 45 seconds, 46 seconds pa lang nag-concede na ng defeat or nag-forfeit na yung kalaban na si Angela Carini because yung kalaban daw is sobrang lakas sumuntok. And from there, marami nag-speculate, hindi si Angela Carini kundi yung mga viewers, yung mga tao sa social media na si Emaine Calif daw dapat ay hindi itinapat kay Angela Carini kasi meron nga daw testosterone hormones. So, sinasabi nila lalaki. Actually, una ko ito napanood kay Jack Logan. Alam niyo naman, idol ko si Jack Logan, nanonood ako kay Jack Logan. Nakita ko yung content niya about it. And initially, I agree with him na sabi kong ako kasi naniniwala ako at saka pumapanig ako doon sa when it comes to competition, when it comes to sports, ang pambabae, ang panlalaki. So, kaya nga tuwan-tuwa ako dun sa sa video na question and answer ng Miss Gay, or I'm not sure if Miss Gay ang tawag doon, but sa competition ng LGBTQ na sinabi nung contestant na hindi siya pabor na sumali sila sa mga pambabae because yung boundaries, yung limitation. So, ako sobrang natuwa ako doon. And again, initially nag-agree ako kay Jack Logan kasi nga hindi ko pa alam yung story. So, sabi ko, ang pagbabae, babae lang dapat, hindi kasama lalaki. Or dating lalaki. Yan yung akin. Kasi, saka na-confused din ako Dahil, ang alam ko nga, yung Olympic swimmer na sa US, na transgender, is hindi pinayagang mag-compete sa Olympic. Si Lia Thomas, ang alam ko si Lia Thomas, nagsampa ng kaso sa Olympics because ayaw siyang palabanin sa Olympics. Kasi transgender siya. Ang alam ko natalo siya at hindi siya nakalaban sa Olympics. So I'm actually wondering, kung transgender itong si, 'di ba, kagaya ng pinapalabas ng iba, si Emaine Calif, bakit siya nakalaban sa Olympics? So medyo na-confused ako doon. Then nakita ko yung post ni Tugma TV about babae sa babae, lalaki sa lalaki. And sabi ko, I agree din. Kasi yung stand natin walang pinangalanan sa Tugma TV, walang sinabi ko sino ba pinasasabihan niya. But when it comes to respect, 'di ba, respect begets respect. Yan, yung limitation, boundary, and again, I agree with them. But as I further research yung kwento, ito palang si Emaine Calif was born, or actually is, paano ba to? Was born? Is born? Tama yung grammar ko. Was born as a woman. So naturally, babae siya. Hindi siya transgender, kagaya nung sinabi ni Jack Logan sa video niya. Kasi ang sabi ni Jack Logan doon, dating transgender na ngayon ay babae na. So sabi ko, ano pa talaga? Babae ba lalaki? Kasi may testosterone hormones, ganyan-ganyan. So as I further research, babae talaga si Emaine Calif. However, 'di ba, meron siyang testosterone hormones that was naturally produced. Hindi siya yung in-inject, hindi siya dahil sa pandaraya or something. It's just that it naturally happened. Kumbaga, meron siyang unfair advantage kasi meron siyang testosterone hormone, so nagkakaroon siya ng parang katawan ng lalaki. Hindi ko lang matandaan pero parang naging issue na nito dati kay Elma Muros. Hindi ko lang matandaan gusto kong balikan yung memory ako kung may parang narinig ako dati about na news about kino-question ng gender ni Elma Muros. Kasi daw parang lalaki yung katawan, lalaki gumalaw. I'm not sure hindi ko lang matandaan. Gusto kong bumalik sa memory lane pero parang may narinig akong balita. Sinesearch ko, wala akong makita Pero parang noon may narinig akong balitang ganun. So, I am not qualified na sabihin na dapat ilaban, dapat ba na pinagtapat yung dalawa? Kasi again, wala naman ako sa ganung industriya, hindi ko alam yung sports sa pinaglalabanan. Siguro, 'di ba, they have to set rules about it, lalo na physical contact sport yun, hindi naman siya athletics na hindi naman magtatamaan. Boxing is something na pwedeng pagtamaan. So, it is something na dapat pag-aralan ng Olympics, ng di ba, yung World Boxing Organization para maging synchronized sila. Pero, ano yung issue ko dito? As a creator, napakadaming creators ang nag-jump into conclusion na transgender si Emaine Calif without validating the information, without verifying it, without researching.
Kagaya nga na sinabi ni Jack Logan, dating transgender na ngayon ay babae na. So ang daming comments, ang daming shares, ang daming nagbigay ng opinion nila. And walang masamang magbigay ng opinion. Now, ano yung mali? Yung information na na-provide. Dating transgender, ngayon ay babae na. After I researched it, hindi totoo. Now, nag-comment ako kay Jack Logan, I believe last night. Nakita ko, tinanggalan niya yung video. And that's good. However, bilang isang creator, kung nakapag-provide ka ng misinformation, anong dapat mong gawin? Nilay ko sinasabi, dapat may accountability tayo. Dapat tayong mag-take responsibility. Guys, di ba? Ano ba naman yung guys? Ako po ay nag-upload kahapon ng video about this. Ito yung stand ko and I still stand with it. However, may nasabi akong wrong information, which is sinabi kong transgender siya, hindi pala. Bakit walang taking responsibility? Bakit walang correction? And tayo namang mga viewers, ang bilis nating maniwala na hindi tayo nag-research. Ang bilis pa nating mag-share. Tapos pag nalaman natin na nagkamali tayo, hindi natin i-share yung correction. Bakit ganun tayo? Diba? Tayo mga tao sa social media. Tayo mga creator, ang bilis natin mag-jump into conclusion, magbigay ng speculation. Diba? Ng opinion. Pero yung facts na pinangahawakan natin, mali. Again, walang masamang magbigay ng opinion. That's your opinion eh. Speculations, conspiracy theory, but don't present it as facts. Pag nag-present ka ng facts, sinabi mong si Imaine Cliff is a transgender na ngayon, lalaki na, babae na, that's misinformation. Ngayon, kung nag-misinform ka, dapat ba ang gawin mo, mag-delete ka na ng video? No, dapat mag-take responsibility ka. Be accountable. Say, sorry, nagkamali ako. Hindi pala. Ganito pala yung nangyari. Pero, yung stand ko between yung sport ng babae, dapat sa babae lang, at yung lalaki sa lalaki, hindi pa rin nagbabago. That's okay. That's your opinion. Diba? Okay yun. Pero ano yung pinanggagalingan natin dito? Bakit natin ito dinidiscuss as creators? Bakit ito dinidiscuss sa inyong mga content creator? Gusto ko bago tayo mag-post, mag-comment, mag-share, i-validate natin yung information. Kasi mahirap yung nagkakamali tayo kasi nag-spread tayo ng misinformation, ng fake news. And at the same time, ayaw natin mag-take accountability, maging accountable at mag-take responsibility sa pagkakamali natin. Kasi bakit? Again, Jack Logan, idolo ko yan. Nakita ko tinanggal niya yung video niya and that's good. However, hindi ako nakakita ng post sa kanya na, oy guys, nagkamali pala ako. Hindi pala siya transgender. Babae pala siyang pinanganak. Meron siyang medical irregularities. Meron siyang testosterone hormones na naturally niya na-adapt. So bakit walang accountability? Bakit hindi tayo mag-take responsibility? Bakit tayo mga social media users, ang bilis nating mag-share ng mga content, post, video, pag meron tayong tutulig sa i-criticize, pero hindi tayo makapag-share ng post to correct yung mistakes natin para linisin yung pangalan ng tao na yun. Diba? Isn't it unfair? Alam ko, somehow on your life, kayo napagbintangan din kayo. Nagawan kayo ng masama, ng maling kwento. At alam niyo yung pakaramdam na ginagawan kayo ng maling kwento. Pinagkakalat yung sinasabing mali nyo daw, yung dumi nyo, yung baho nyo. Pero pag napatunayang mali sila, pag napatunayang hindi totoo, ipinagkakalat ba nila yung totoo? Di ba? Hindi naman. So nakakalungkot lang as social media users, as content creators, na we're not taking responsibility sa mga actions natin and we're not being held accountable sa pagkakamali natin. So again, ako si Manong B, I just want to influence you. Diba? Na bilang isang creator, let's validate the information. Let's research. Be accountable pag nagkakamali tayo and take responsibility. Hindi naman mahirap mag-sorry. Hindi naman mahirap aminin. Hindi naman kababaan ng pagkakatao mo pag nagkamali. Kasi wala naman perfecto eh. Ano, perfecto ka? Hindi ka pwede magkamali. Kagaya ng mga kino-call out natin creators minsan pag tutorial sila ng mali. Pag kino-call out natin sila, sasabihin parang binabash na kaagad. Hindi ba pwedeng kino-call out kita kasi mali ka? Kasi feeling ko meron kang sabing mali. Meron kang ginawang mali. Meron kang hindi tama. Dapat hindi mo to ginawa. So it should be a learning experience sa ating mga creators not to jump into conclusion without researching. Diba? Again, yung mag-stick ka ng opinion, speculation, ng kung ano yung paniniwalaan mo, that's okay. It's fine. Sa'yo yan eh. Pero do not misrepresent opinion as facts. Do not spread
rumors if you're not sure about it or misinformation. Kasi pag sinabing rumors, sabi ni ganito, yun, siguro pwede yun eh. Kasi sabi ni ganito, according sa ganito, wala tayong kasiguraduhan ha, pero ito lang yung sabi nila. Kasi nag-form ka ng speculation, it's okay. Pero yung parang sigurado ka na hindi mo naman pala vinalidate. Something na, pwede mong ikapahamak at ikapahamak ng taong nagiging topic nung content mo. So, pinag-uusapan natin to let you know, to influence creators. Diba? Mag-ingat. Huwag kalimutan mag-validate ng information, mag-research. Wag basta yung maon na lang. Diba? Wag basta maon na lang. Isipin din natin yung magiging impact sa mga taong ginagawa mo ng content. Also, be accountable on all your actions and take responsibility. And again, wala tayo sa posisyon para mangialam dun sa dapat bang pagtapatin or hindi. Hindi ko alam yan. Hindi naman ako part ng nung organization. Hindi nga ako mahilig sa boxing eh. Well, nanonood akong boxing. Diba? Pero it's also parang a discrimination din kasi sa kay Imane na pagbawalan siya sumali sa isang women's competition if she's naturally born women or a woman. And then naturally, parang dinidiscriminate natin na meron siyang unfair advantage. Meron pa nga mga kwento na dapat ba sa basketball, pag matangkad ka, meron kang unfair advantage, hindi ka na pararuin kasi unfair. So again, I'm not in the position to talk about that. Wala akong alam doon. Ang pinag-uusapan natin ngayon is yung pagiging creator ninyo. Validate information, do not misinform, be accountable, and take responsibility. Hindi ka bawasan ng pagkatao ang magsabi na nagkamali ako. And tayo rin, social media users, kung gaano tayo kabilis magkalat ng mga issue na palagay natin, merong unfair, na meron tayong mga kinikriticize, sana i-share din natin kapag merong kinokorek, pag merong pangalang nililinis, pag merong isyong itinatama. Kasi, di ba, bihirang-bihira tayo mag-share, ay, mali pala ako, ganito. I'm not really sure kung bakit, di ba, human nature eh. We don't want to parang announce or i-broadcast pa na yung pagkakamali natin. Pero if you do have an influence, kapag meron ka na misinformed, you have to take responsibility and be accountable. Right? Actually, research ko nga, Imane Khalif, hindi ito yung first time niya lumaban. She was beaten several times na on the same division, on the same competition with women's boxing. Ngayon lang siya, hindi naman siya gold medalist, lagi siya nananalo, natalo na siya dati ng babae din. Yan. So, ayun. Mari-research nyo naman yan kung gusto nyo siyang i-search. Pero again, ang akin dito is yung pagiging creator. Alam ko na sa mga reactors, sa mga commentary channel, di ba? Yung mga news, may mga community, ganyan tayo eh. Basta again, validate information. Kung meron kang speculation, meron kang palagay, meron kang opinion, meron kang nabubuong senaryo sa utak mo, sabihin mo na, ay palagay ko lang to ah. Ito yung naiisip ko ah. Pero, hindi to facts. Do not misrepresent opinion as facts. Okay?